Good morning guys, good morning, good morning, good morning. Nandito naman sila Kwatsurong Bisaya at magkokomento na naman tayo sa mga nangyari sa Taglipunan, lalo na sa politika. So, pakikinggan natin tong interview kay Remulla at saka kay Claire Castro guys. Tignan natin. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan na namin, parang hindi nasunod. Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report eh. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee investigation. What was contained was the chairman's report. Bakit kaya ganon guys? Bakit kaya ganon, Remulla? Pag sa side ninyo ang kini-question ng sambayanan, kini-question ng mga taong bayan at pinapailan kayo ng counter case laban sa inyo, automatic gagamitan nyo na kaagad ng rules, gagamitan nyo ng due process. Pero pag mga Duterte side ang talagang pinagtitripan ninyo, wala nang batas-batas, wala nang rules, wala nang due process, automatic agad yan, di ba? Wala na kayong ginawang patas na laban sa larangan ng politika. Politika lang ang lahat ng yan, di ba? Kaya lang naman ninyo kinidnap si Pangulong Duterte dahil sa politika. Oh. Tsaka marami kayong mga pinagtatakpan ng mga malalaking issue sa lipunan, no? Like yung mga pinagsasabi ni BP Sara doon sa interview na sangkot yung pangalan ni First Lady doon sa namatay na negosyante sa Amerika na punong-puno ng mga substance, di ba? So bakit hindi niyo ipaliwanag yun sa taong bayan para maliwanagan namin kung totoo ba yun o hindi? Oh. Bakit kailangan ninyong pagtakpan yung mga ganong issue sa lipunan? Normal lang yan na malaman ng taong bayan kasi public property sila ng taong bayan eh. Oh. Presidente yan. Asawa ng presidente. Automatic. Karapatan ang taong bayan na malaman kung ano yung mga estado ng mga yan sa buhay. Di ba? Kung able pa ba yan sila mamumuno or hindi na. Lahat ng mga pangyayari sa buhay ng mga yan dapat alam ng taong bayan. Oh. Yan ang mahirap dyan sa inyo kasi pilit ninyong tinatago or pilit kayo nagtatago ng mga issue na dapat public issue. Oh. So ngayon, para malihis yung issue na yan, kaya ninyo kinidnap si PRRD. Ganun ba yon? O, ako'y nagtatanong lang bilang isang ordinaryong mamamayan. O, kaya dapat i-explain nyo sa taong bayan kung ano yung mga nangyayari sa First Family. O. The Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Wow, talaga lang naayon sa batas. Ano to? Tingnan mo nga to. Claire versus Claire. Oh, tingnan mo. Kung nasa
nasa batas ba yung ginawa nila kay Pangulong Duterte? Tingnan mo nga. Francis A., saan po padadaanin yung warrant? Okay, sabi ito inisyo ng warrant, idadaan daw muna sa DFA. DFA. Kasi country di ba? DFA, sa DFA, dadalhin sa DOJ. Okay. Pag DOJ saka i-implement, issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Anong purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Ganun. Yun ang proseso. Mga ginawa ay naaayon sa batas. So, what do you think? Ginawa ba nila lahat yung pinagsasabi mo kay Pangulong Duterte, Claire Castro? Dinala ba nila sa local court si Pangulong Duterte? Saan ba nila dinala? Sa Villamor Airways, di ba? Di nila binigyan ng pagkakataon na dalhin sa local court. Yun ba pinagsasabi mo na lahat ng pinagagawa ng pulis, sundalo, ay naaayon sa batas? Naaayon sa batas ba yung ginawa nila kay Pangulong Duterte? Alam mo, mahirap magpakatanga dyan sa Malacanang. Nilunok mo na lahat ng inyong pride. Di ba? Dapat meron kang pinapangalagaan na dignity o dignidad kasi lawyer ka, abogada ka. Pero dahil nga sa gagahaman ka sa pera at gusto mo magkaroon ng kapangyarihan para mang-oppress sa mga ordinaryong mamamayan at ordinaryong vlogger, di ba? Kaya nandyan ka ngayon sa Malacanang. Ginawa kang aso, ginawa kang taga-tahol. Yan yung role mo dyan. Kasi wala ka naman talagang maipaliwanag na magandang ginawa ng administrasyon. Ano bang ginagawa ng administrasyon ngayon? Wala naman, di ba? Puro lang ang hihigante yung nasa isip. Hindi naman siya dapat maghihigante kasi wala namang ginagawang masama ang nakarang administrasyon sa kanya. Ano bang ginawang masama ng administrasyon sa kanya? Sa kanilang pamilya? Wala naman, di ba? Even yung ombudsman, pinapa-aresto si Imelda Marcos that time. Pero inaresto ba ng administrasyon? Hindi, di ba? Kasi nagkaroon sila ng consideration sa health, sa edad ni Imelda Marcos. Kaya hindi nila in-implement. Pero sila, anong ginawa nila kay PRRD? Niwala nga ang warrant of arrest ang ICC. Di ba? Hindi nga clear yung warrant of arrest na dinala ng Interpol. Di ba? Pero still, ginawa nilang pagkidnap kay PRRD at dinala doon sa dahig. Dalawa lang yan eh. It's either may pinagtatakpan na issue or dahil sa politika. Di ba? Ganun lang yung issue dyan. Ganun lang yung question mark dyan. Sabihin mong mali yan. Mag-explain ka kung hindi yon ang layunin kung bakit kinidnap nila si Pangulong Duterte. Di ba? Itong gobyerno na ito, pag magsalita sila about legality sa batas, walang kredibilidad magsalita. Dahil nga sa kanilang pinagagawa na lihis doon sa kanilang pinagsasabi. Magsasalita sila ng about legal or legalities. Pero ang kanilang ginagawa puro illegal, di ba? Kaya wala silang credibility magsalita ng legalities. Pag ang tao manood or nakinig sa kanilang mga pinagsasabi na nakita yung reality, iba yung pinagsasabi kaysa doon sa reality. Ang tingin sa kanila basura, ang tingin sa kanila hipokrito, plastic, di ba? Kaya itong mga loyalistang tanga, kahit na tinatanga-tanga na nga sila,
ginagawa na nga silang tanga ng administrasyon, still, pinipraise pa rin nila yung administrasyon. Iwan ko ba kung ano bang kukutin ng mga ito. Di ba? Oh. Kaya, kayo guys, pag hindi pa rin kayo mag-isip, or hindi nyo i-open ang inyong isipan, at iboboto nyo pa rin yung alyansa ng mga bangag, wala na talagang silbi yung bansa natin. Diba? Pupulutin talaga tayo sa kangkungan. Oh, totoo. Kaya, kung gusto nyo magbago ang bansa natin, gusto nyo magkaroon ng balance ang politika natin sa bansa, kailangan ipasok natin ang Duterte 10. Kasi alam mo kasi kung bakit kailangan natin balance ang ating politika, ang panggogobyerno natin sa bansa. Kaya nga merong legislative at merong executive at saka merong judiciary para magkaroon ng balance yan. 'Di ba? Kaya kapag ang mangyari diyan is yung House Speaker at saka yung Senate President, magiging sunod-sunuran sila sa executive department. Ang mangyayari diyan, magiging lampa, magiging inutil ang legislative institution natin. Kasi wala silang panindigan puro mga hipokrito Walang mga prinsipyo sa kanilang mga sarili. Kaya kailangan ang iboto natin itong Duterte 10 kasi lahat ng ito may mga prinsipyo. Kailangan kasi sa politiko guys, prinsipyo talaga ang ipairal. Kasi pagka ang politiko na walang prinsipyo, wala yan, parang kiko yan, sunod-sunuran yan, kahit na anong sasabihin ng amo, susunod yan. Di ba? Kita mo yung Senate President, ginawa siyang waiter ng First Lady. Di ba? Oh. So anong nangyari sa Senate ngayon? Napaka inutil na institusyon. Same din ang Congress, napaka inutil na institusyon, di ba? Kasi lahat ng mga nandoon, puro wala mga prinsipyo sa buhay. Magaling sila magsalita, pero hanggang salita lang, walang laman, di ba? Walang substance ang mga pinagsasabi kasi walang prinsipyo Gusto niyo yung politiko ng ganon? Gusto niyo yung mamumuno ng mga ganong politisyan? Wala na. Di ba? Kaya kailangan iboto natin itong Duterte 10. Kasi itong mga to, may mga prinsipyo. At may inaalagaan ng mga kredibilidad sa bawat sarili. Kaya hindi sila basta-basta mabili ng pira kahit na magkano pa yan. Di ba? Madali lang tandaan yan guys. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney GB Hinlo, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Raul Lambino, Attorney Congressman Marcolita, magaling yan, Attorney Vic Rodriguez, at si Philip Salvador, at Marites Mata, yung mga mahilig sa Marites, tandaan nyo parati yung pangalan na yan, Marites Mata. At ang pinaka magaling sa lahat dyan, Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Madali lang tandaan yung Duterte 10. Kaya huwag nyong kalimutan yan. Pagdating sa Monday, malapit na yun guys, Monday na. Sa Lunes na yung eleksyon, so nasa sa ating mga kamay ang pagbabago. Di ba? Kaya kailangan magtulungan tayong baguhin ang bansang Pilipinas para sa bayan. Tayong mga Pilipino, may karapatan tayong magsalita na para sa bayan. Kasi yung pinagsasabi natin galing sa puso. Hindi katulad sa mga politiko na mga walang prinsipyo, pag magsasabi silang para sa bayan, plastic yun guys. Boto lang ang hinahabol ng mga yan. Kaya hindi natin paniwalaan yung pinagsasabi nilang para sa bayan kasi wala yan. Hindi yan para sa bayan ang pinagagawa ng mga yan.
Maliban lang kung makakita ka ng politiko na may prinsipyo. Yan, katulad ni Pangulong Duterte, may prinsipyo yun. Kaya pag magsabi yung para sa bayan talaga yun. Yung mga Duterte 10, may mga prinsipyo mga yan. Pag sila magsalita na para sa bayan talaga ang ginagawa ng mga yan. Kasi may prinsipyo eh. Pero itong kabila, hindi natin kailangan banggitin para di na manalo yan mga yan. Kita mo, ginagawa sa survey, puro mind conditioning. Hindi nga sila umiikot sa mga probinsya, mga barangay, mga municipality, pero still nakapasok pa rin sila sa top 10. Puro mind conditioning lang yan eh. Pero pag titingnan mo yung actual na ng mga taong bayan, talagang sulit sila sa Duterte 10. Di ba guys? So hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Ingat kayo parati. Bye-bye. God bless guys.